Attorney, on another note, sabi ni VP Inday, she made a statement that she's very much happy to go to the impeachment proceeding kasi nga she wants bloodbath. Do you have a reaction to that statement? I support her. Dapat talaga umagos ang dugo dahil sa kawalangyaan nila. Diba? Ako nga binawalang yari nila. Gusto ko rin ng bloodbath. Kung nandyan ako, dalawa kami magba-bloodbath. Okay? And your reaction also, Attorney, recently, sinabi ni President Marcos, can we be friends? Magkabati na tayo. Is that with respect to VP Inday? Well, of course, I will allow VP Sara to address that. Pero kung tatanungin mo kami, ang sagot ay, nek-nek mo, pagtapos mong kidnapin si Tatay Digong, makipagbati ka, nakawin mo uli dito si Tatay Digong, iuwi mo. Baka po pwede pa magkasundo muli. Otherwise, go jump into the lake. Smile! Wala, yun, sasarap talaga ng mga seafarers. Ay, Ayan na. Go na tayo. Ay, nalag na yan. Magandang Lunes sa inyong lahat, no? Narito na naman po tayo sa updates from The Hague, no? May mga importanteng developments po sa kaso ni Tatay Digong. Unang-una, yung hinain ng mga abogado ni Tatay Digong para ma-disqualify ang dalawang huwes, isang taga-Africa, isang taga-Latin America, dahil sila yung nauna nang nagdesisyon na ipagpatuloy ang preliminary investigation dahil may jurisdiction ng ICC, ay nahihain nga po ng mga abogado ni Tatay Digong. Iba po ito dun sa naunang hinain nila, kasi naunang hinain nila na napasura, iba yung legal basis. No? Sabi ng korte, yung legal basis ng nauna ay kapag voluntary disqualification, yung West mismo gusto mag-recuse. Pero itong ginawa nila ngayon, yung partido naman ang gusto mag-recuse. No? Now, ang development po dyan ay binigyan ng hukuman ang prosecution, pati na yung dalawang West, taga-Africa at taga-Latin America, na hanggang 22 May para sumagot at magkomento. Mabilis po yun, no? Kasi ilang araw lang, pinapakomento na sila. No? At importante nga po yan kasi kapag sinang-ayunan ng hukuman na walang jurisdiction, ibig sabihin, uwi na si Tatay Digong. No? Hindi na natin kinakailangan antayin ng Setyembre. Pero kapag sinabi nila may jurisdiction, tutuloy ang kaso. No? At tutuloy tayo dun sa Setyembre na confirmation of charges. Pero dati-dati na po natin sinasabi yan, wala talagang jurisdiction ng hukuman dahil sang-ayon sa Rome Statute, kinakailangan magsimula ang hukuman ng paglilitis sa pamamagitan ng preliminary investigation sa loob lamang ng isang taon matapos magbitiw ang isang bansa. Sinimulan nila, pangalawang taon, natulog sa kampungan ng prosecution, hindi natin kasalanan yon at talagang walang jurisdiction. No? So kapag sinang-ayunan po yan, uwi si Tatay Digong. No? Hindi na kinakailangan antayin pa ang Setyembre. Now, sa totoo lang po, paulit-ulit na ako sinasabi ko na wala talagang jurisdiction. Pero ito po wala na kasi ibang kaso yung ICC kundi si Tatay Digong. Yung huling Assembly of State Parties, nag-uusap-usap na nga yung mga estado na kasapi pa ng ICC, bubugi na ba natin ng korte kasi wala na silang magawa? Ayan. So dyan po ako natatakot. Dahil may mga sweldo sila na pinangangalagaan, baka sabihin nila, sige na, ituloy na natin para may silbi pa ang ICC. Pero sa totoo lang po, bukod sa ang mga miyembro mismo ay nagsabi na dun sa Assembly of State Parties na tutuloy pa ba natin ng ICC na wala namang ginagawa ang ICC, nandyan din yung Amerika na talagang pinupulbos ang ICC. No? Binigyan ng sanctions, hindi lang yung si Prosecutor Kirin, kundi lahat ng mga opisyalis ng ICC at lahat ng empleyado at opisyalis na makipagtulungan na litisin yung mga kaalyado ng Amerika. At sa tingin ko naman, pagdating kay President Trump, kinukonsidera niya hindi lang alyado si Tatay Digong, kundi matalik pang kaibigan. Now, bukod pa dyan sa development na yan, itong si Prosecutor Kirim ay nag-leave dahil merong reklamo sa kanya na manyakis daw siya. So anyway, hindi pa naman natin alam, hindi pa napapatunayan kung manyakis siya, pero ano ba naman yan? Lilitisin niyo yung Tatay Digong ko, kinidnap niyo, tapos kinulong niyo sa The Hague, tapos merong nagreklamo, manyakis yung prosecutor, no? Parang wala naman silang moral authority na litisin ang ating Tatay Digong kung sila mismo maitim ang pagkatao, no? Siyempre, hindi naman natin sinasabi na guilty na itong Prosecutor Kirim. Kaya lang, lalo pang dagok yan sa reputasyon ng ICC dahil mantakin mo, may reklamo na ang Chief Prosecutor ng ICC ay manyakis. Anyway, ang mangyari po dyan, yung Deputy Prosecutor ang siyang tatayong Chief Prosecutor, no? Ganun naman po yun. Palagi may Deputy Prosecutor ang ICC. Pero siyempre,
dagok talaga sa reputasyon ng ICC. Pinananagot ang mga mahal ng taong bayan gaya ni Tatay Digong, and yet yung kanilang mga pinakamatataas na opisyalis ay meron din palang bahid ang kanilang personalidad. Now, nakapagtataka po itong inaakusa na Mañaquis, sa totoo lang, ang duda ko alam niya walang jurisdiction ng hukuman. Kasi hindi po siya yung pumirma doon sa request for arrest warrant labang kay Tatay Digong. Yung deputy. Ang pinagtataka ko, as if naman marami silang kaso, konti nga lang kaso nila, no? Bakit ang pumirma yung deputy prosecutor? Ang duda ko, gaya natin, alam niya wala ng jurisdiction ng ICC. Kasi nga, yung pinalitan niyang chief prosecutor, actually yun, galit ang mga kapwa Aprikano niya. Babaeng Aprikano yan eh. Tapos, galit na galit sila dyan sa Afrikanang yan dahil nga pinupuruhan lang yung kapwa niya mga taga-Afrika. Anong ginawa? Para masabi na hindi lang Afrikano ang aking pinupuruhan, ayun, kinasuhan si Tatay Digong. Oo nga naman. Sa lahat ng mga kaso na sinampa niya, lahat Afrikano plus Digong Duterte. Pero kung talagang siya mismo ay kumbinsado na meron pang jurisdiction ng ICC, bakit hindi niya pinirmahan? Unusual po yan, dahil konti nga lang ang kaso ng ICC. Normally yan, yung prosecutor ang pipirma. Pero hindi, yung kanyang deputy prosecutor ang kanyang pinapirma. So anyway, yan po ang ating latest updates from The Hague. At ngayon po, 6 to 8 days. Patuloy pa rin ang mga pagdaloy ng tao rito, pagbisita kay Tatay Digong. Ngayon po, merong mga marino na dumalaw kay Tatay Digong. Sige po, ano pong pangalan nyo? Warren po. Warren, tapos? Oscar. Kenneth. Okay. John Ray. Ano po? Yan. O, bakit po kayo nandito? Bakit po kayo? Bisita si Tatay Digong. Ganon. Hindi nyo naman nakikita si Tatay Digong. Ba't pa kayo nagpupunta rito? Pinasuporta niya. Siya. Bakit nyo talagang sinusuportahan si Tatay Digong? Sabihin nyo nga. Mahal namin si Tatay Digong, number 1. Oo, bakit nyo siya minahal? Magandang ginawa. Oo nga eh. Paano ngayon? Anong nangyayari sa Pilipinas ngayon? Nga. Kayo mga marino po diretso Basta marino, diretso, nga. Okay. At meron din tayo mga iba pang kasama, mga taga Ireland. Okay, malayo pong Ireland, no? Ba't po kayo narito nagbibigay ng suporta? Kahiyaan po sila. Para supportan si Tatay Digong na para ibalik ng Pilipinas para gumanda uli ang takbo ng ating kabuhayan doon. Oo nga eh, nasa loob po niyan si Tatay Digong. Ano mensahe niyo kay Tatay Digong? Sana wish ko makabalik siya ng mas maaga pa sa buwan na ito o next month. Kung pwede lang. Oo nga. Well, inaasahan naman natin. Kayo po mga taga, malayo rin po ito Berlin. Berlin. Ano po ang pangalan nyo? Mga taga Berlin. Kami taga Berlin. Sinora at saka Silo. Ano pong mensahe nyo kay Tatay Digong? Nandun We siya. love Tatay Digong. Okay. Tatay Digong, alam namin makakalabas ka. Mag-pray kami palagi. Yeah. Para sa'yo, We kasi, always support. Bakit nyo ba napamahal sa inyo si Tatay Digong? kasi marami siyang, within 6 years niya as president, gumanda naman talaga ang Pilipinas. Hindi naman niya hinangad na magpapatay ng mga drug lord kasi nakakasira naman talaga yan sa mga kabataan. At saka may warning naman siya, di ba? Bakit hindi niya maintindihan ng mga iba-ibang, yung mindset ba ng mga ibang Pilipino? Attorney, may tanong. Naman talaga. May tanong. May tanong, attorney. If the petition or motion daw to disqualify both judges will be approved, and then also the motion for the jurisdictional challenge will be approved, makakalabas ba immediately si tatay or may motion pa or mahaba pang proseso? Unang-una, re-resolbahin muna po yung motion para ma-disqualify. Okay. Kapag na-disqualify, papalitan. Okay. Kasi meron namang second chamber ang pre-trial division ng ICC. So kukuha sila ng dalawang West dun sa second division. No? Kasi nasa first division tayo ngayon. No? So yung dalawa doon, samantala, ipauupuin doon no? Kung sila mag-inhibit. At ang aking prediction naman, hindi naman sila magpipilitan umupo. Okay. Kasi masama naman ang magiging reaksyon ng tao sa kanila. Bakit sila nagpipilitan? Totoo naman, nagkaroon na sila ng nauna ng desisyon na merong jurisdiction ng hukuman. So, yun po. No? Pag nabuo na yung tatlo, kapag na-approve na yung disqualification, tsaka pa lang sila magpipilitan
pagdating doon sa issue ng jurisdiction. Now, hindi ako nagkakamali, kailan nga ba binigyan ng ang prosecution na magkomento doon sa lack of jurisdiction? Parang Hunyo 1 ata, no? Parang Hunyo 1, kung hindi ako nagkakamali, yung binigay na panahon para sumagot yung prosecution dun sa ating motion na walang jurisdiction ang ICC. Pero attorney, also the prosecution is asking the court for them to prolong. Oo. Yung Binigyan na kasi ng final deadline ng hukuman yung Presentation of witness. bibigay abiso kung sino yung mga tatayong testigo kay Tatay Digo. Ang sabi nila, hingi pa rin sila ng panahon dahil hindi pa nila napapangalagaan ang safety daw ng mga witnesses. Dapat wag na pagbigyan yan. Mantakin ninyo, 68 days na nakakulong si Tatay Digong, di pa niya alam kung ano yung ebidensya laban sa kanya. Di ba lahat tayo, we have a right to confront our accusers? Bakit 68 days na ayaw pa rin nila ilantad kung sino yan? Siguro kaya ayaw nila ilantad, alam nila mga sinungaling. Di ba? Ano kinatatakot nila? Meron daw banta sa buhay. Anong banta sa buhay? Bangag ngayon nasa Pilipinas na nagpakulong, napakidap kay Tatay Digong. Susuportahan nila talaga at puprotektahan nila yung mga nagsisinungaling na testigo laban kay Tatay Digong. Di ba? Nakalimutan ko nga pala, humingi sila ng panahon at sana naman hindi bigyan ng panahon kasi hindi na tama, hindi na makatarungan. 68 days now, hindi pa napapatunayan nagkasala, nakakulong, tapos gusto pa nila mas matagal na panahon. Samantalang karapatan naman ng akusado malaman kung ano yung mga paratang laban sa kanya at ikompronta kung sino yung mga tumatayong testigo laban sa kanya. Attorney, also following up to that, sinabi nila na is this also an indication na baka wala nga talagang witness na may presenta? Ay hindi ko alam, basta ang akin, insecure sila, takot sila dun sa kanilang mga testigo. Kasi baka mamaya nagsisinungaling. Ako may alam, sigurado ko na nagsisinungaling dyan. Meron daw siyang mga linibing na mga biktima ng mass murder. Hinukay namin yun, ha? Ang nakita namin, buto lang ng aso. Tapos dadalhin pa rito at ang balita ko at kakasama ko ngayon sa Hague. Kaya lang siya, all expenses paid for by the court. Ako nakikitira. Di ba, masarap naman ang luto ni Mami Janet. Bahala sa luto. Saka masarap ang luto ng mga seaman natin. No? Correct. Attorney yung, di ba, nanalo si Mayor ng Mayor. Uli. Narinig namin sa news na siya pinahintulutan ng government ng Netherlands na manumpa sa embassy natin. Ang mangyayari po, papapasukin yung Consul General sa Okay. papapasukin po siya. Pero hindi po pwede ipagkaitiyan. Kasi hindi pa naman po napatunayan na kakasala si Tatay Digo. So, at saka, wala po sa Rome Statute to disqualification from public office. Wala pong ganung parusa sa Rome Statute. Attorney, on a different note, sabi nila, there's a question raised na with regards to the prosecution team ng impeachment case ni Vice President Inday Sara. Sabi nila na from 19th Congress to the 20th Congress, dapat daw magkaroon ng plenaryo muna at aprobahan kung sino yung magiging bagong membro ng prosecution with respect to Attorney Jokno and Attorney De Lima. Pwede ba yung attorney na adapted na sila immediately? Hindi, dadaan at dadaan sa plenaryo yan. Okay. Unang-una, meron pang mga nalalabing araw itong Okay. 19th Congress. Pwede lang gawin yan kasi para may 5 araw silang magpupulong pa, no? Magkaroon ng session. O pwede rin sa 20th session na. Kasi kung sinusundan natin ang Amerika, nangyari na kasi ito na yung impeachment ni Clinton, sinimulan yung impeachment sa isang Congress, pero yung trial sa kabilang Congress. Okay. So para sila yung maging prosecutor, pwede naman sa 20th Congress sila ma-appoint ng plenaryo ng 20th Congress. Pero bakit binalita na nila na magiging parte sila ng prosecution without even having a plenary first? At least malaman natin dahil alam naman natin puro boka lang ngayon. Talaga naman bilang naman mga araw nila na humarap sila sa hukuman. Okay. Tignan natin kung ano mangyari sa kanila. Okay ba? Ako, Thank you po. tuwan-tuwa ako na yung mga nagmamagaling ang tatayong prosecutor dahil wala pong mga masyadong trial experience sa mga yun. Sa totoo lang. De Lima was an election lawyer. Si Jokno, hindi ko alam kung ang ginagawa niya sa buhay niya. Ngayong nakarang halalan ng attorney, ano masasabi niyo sa naging resulta ng halalan ng senador, yung ba'y may katotohanan ba lahat yung mga nanalo na yun? Well, binasura ang mga kandidato ng PFP, ang kandidato ni Marcos. So ako, happy na ako doon. Okay. Dahil ibig sabihin, kangkungan ng Marcos. At siyempre, sa panig naman natin, 5 nakapasok. No? Ang importante, meron na tayong 5 na tututol sa
impeachment, si Robin Padilla, kinakailangan na lang ng Tatlo pa. Ay marami. marami naman tayo pagpipilian. Si Mark Villar, yung dalawang Estrada, yung dalawang Cayetano. Yun, 5 na yun. Meron din Joel Villanueva pa. So sa 6 na yun, siguro yung tatlo makakakuha tayo ng 3. Attorney, on another note, sabi ni VP Inday, she made a statement that she is very much happy to go to the impeachment proceeding kasi nga she wants bloodbath. Do you have a reaction to that statement? I support her. Dapat talaga umagos ang dugo dahil sa kawalangyaan nila. Diba? Ako nga winawalang yari nila. Gusto ko rin ng bloodbath. Kung nandyan ako, dalawa kami magba-bloodbath. Okay? And your reaction also, attorney, recently, sinabi ni President Marcos, can we be friends? Magkabati na tayo. Is that with respect to VP Inday? Well, of course, I will allow VP Sara to address that. Pero kung tatanungin mo kami, ang sagot ay, nek-nek mo, pagtapos mong kidnapin si Tatay Digong, makipagbati ka, nakawin mo